Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalab sa atin ng Panginoon ngayon pong umaga, ito po ay nasa Lamentations chapter 2 verses 13 to 14. Ito po ang sabi ng mga talata. What thing shall I take to witness for thee? What thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion? For thy bridge is great like the sea, who can heal thee? Thy prophets have seen vain and foolish things for thee, and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity, but have seen for thee false burdens and causes of banishment. Well, the title of our topic for this morning is, Who can comfort you? So sa ganitong sitwasyon, sa tingin po ninyo mga kapatid, sino pa kaya ang makapagbibigay sa kanila ng kapanatagan? O kaya, sino pa kaya ang makaka-comfort sa kanila? Kasi kung babasahin po natin, itong kabuuan, mismong ang Panginoon na ang siyang may nais na ito po ay kanilang mapagdaanan. Kumbaga alam naman ho natin na sa buhay natin ito, kung minsan tayo po ay nabibigo sa mga taong nakapaligid sa atin, na kung saan doon po tayo kumukuha ng kalakasan, o kaya sa mga bagay na meron tayo o yung mga pangyayari sa buhay natin, doon ho tayo nakakakuha ng lakas. Pero sa sitwasyon nila, mga kapatid, yung lahat ng yon gumuho. At eto pa po, mga kapatid, mismong ang Panginoon ang siyang nagsabi na nais ng Diyos na ito po ang kanilang pagdaanan. Well, actually, Jeremiah has often spoke of Jerusalem being without comfort. Now he finds himself unable to comfort the devastated city and even the false prophets around them. Wala hong magawa, hindi ho sila ma-comfort, hindi sila matulungan, wala ho silang magawang paraan para ito pong bayan ng Panginoon bigyan po ng masasabi po nating kagaangan sa kanilang pinagdadaanan. Well, para po maintindihan po ninyo, in verse number 17, ito po yung sinabi ko kanina. Sabi po rito, the Lord hath done that which He had devised. He had fulfilled His word that He had commanded in the days of old. He hath thrown down and hath not pitied, and He hath caused thine enemy to rejoice over them, or to rejoice over thee. He hath set up the horn of thine adversary. So, ibig sabihin, mismo ang Panginoon na ang nagsabi sa kanila na ito yung gusto ng Panginoon na mapagdaanan nila. Ito yung gusto ng Panginoon na maranasan nila. Kasi binanggit po yan sa verse number 17. Well, actually, sa verse number 8 pa lang, sinabi na rin po yan ng Panginoon. Tignan po ninyo. In verse number 8, the Lord had purposed to destroy the wall of the daughter of Zion. He had stretched out a line. He had not withdrawn His hand from destroying. Therefore, He made the rampart and the wall of Tulamen, they languished together. So sa madalit salita, saan pa sila kukuha? Kung yung mga tao na concerned sa kanila, walang magawa. Yung kanilang resources, walang magawa. Yung kanilang kalagayan, walang magawa para bigyan sila ng comfort. Then eto po ang sabi ng Bible, mismo ang Panginoon, nagsabi na rin sa kanila na ito ang gusto ng Panginoong maranasan nila. So imaginin po ninyo, saan pa sila kukuha ng lakas? Saan pa sila kukuha ng masasabi ho nating kapanatagan? Kaya nga ito ho ang mahirap na kalagayan ng bayan ng Panginoon. Well, sana tayo po, wag nating maranasan na humantong pa tayo sa ganitong sitwasyon para tayo po ay sumunod at matuto sa kalooban po ng Panginoon. Pero ito ho, ang posibleng makita natin, mga kapatid, dito ho sa ating mga talatang binasa at pinag-aaralan. Ito ho yung posible na makapagbigay pa ng comfort sa kanila. Kasi yung mga propeta, walang magawa. Yung mga false prophets, wala rin magawa. Yung kanilang resources, walang magawa. At ang Panginoon na nagsabi, yun din ang gustong mangyari para sa kanila. So, saan ka pa kukuha ng comfort? Sa kapakukuhan ng lakas. Pero ito ho, mga kapatid, tignan po natin. Baka ito'y gamitin po ng Panginoon para sa kalagayan kung talagang wala na ho tayong makita. Na pwedeng pagmulan ng atin pong masasabi nating kapanatagan o kaya yung kagaangan sa ating pinagdadaanan, mga kapatid, tignan po natin ito. Number 1, our learning from God. So naniniwala po ako mga kapatid,
ang pwedeng ampat ng bigat at sakit ng atin pong nararamdaman sa panahon na meron tayong pinagdadaanan yung atin pong natutunan. O yung pwede nating matutunan sa nangyayari po sa atin. Kasi kanina binabalikan ko lang yung buhay ni Job. Binibigyan ko lang ng pansin yung hirap at yung kanya pong naging hinaing at daing sa kanyang pinagdaanan. Kasi hindi naman perfect si Job Kung ang pag-uusapan yung pagiging sinless. Tao pa rin po siya na nasasaktan, tao pa rin po siya na pwedeng magsalita ng mga bagay na hindi po tama sa harapan ng Panginoon. So kaya, inisa-isa ko lang po, nakita ko, bawat pangyayari sa kanyang buhay na nawalan po siya ng anak, nawalan po siya ng pinagkakakitaan ng kanyang kayamanan, yung kanyang kagandahan ng kalusugan, ganun din po mga kapatid, yung mga kaibigan, halos lahat. Tanging ang natira lang po sa kanya yung kanya pong kabiyak sa buhay. Yung kanyang may bahay na naging negatibo pa rin. Hindi pa rin naging positibo sa bagay na nangyayari sa kanya. Parang ganito po ang hirap kumilos, ang hirap tignan yung positibong bagay sa buhay mo kapag lahat puro negative. Ang ibig ko pong sabihin, sa lahat ng titignan nating anggulo ng buhay natin, humahanap tayo ng posibleng tao o kaya sitwasyon na pwede nating kakitaan, na pwede tayong maging positive doon sa idea na hindi tayo para tumigil o kaya mawalan na ng lakas sa ginagawa natin sa atin pong buhay. Kumbaga, yun ang tinignan ko sa buhay ni Job. Parang kung titignan natin, wala na talaga siyang paghuhugutan. Wala na siyang ibang pwede pang makita na pwedeng magpalakas at mag-comfort sa kanyang pinagdadaanan. Tingnan nyo tumakbo siya sa kaibigan, ganun din. Negatibo rin ang sinabi sa kanya. Yung kanyang mga bagay na naipundar, nawala. So, ano pang titignan niya sa buhay niya? Yung mismong katawan niya, kung titignan niya, nakakaawa. Sabi nga ng Bible, tinubuan ng bukol mula bumbunan hanggang talampakan. Di alam kung paano i-comfort yung kanyang sarili doon sa kanyang pain na nararamdaman. So imagine po ninyo, lahat ng yan pinagdaanan po ni Job. Well, eto po ngayon, ang bayan ng Panginoon, humaharap sa ganitong klase pong problema at pagsubok na kung saan hindi nila sukat akalain na sana yung Diyos ang pwede nilang paghugutan. Kumbaga, parang sa atin, kumbaga, hindi na kaya ng doktor, hindi na kaya ng mga kung anong kaparaanan para tayo bigyan ng masasabi natin kagalingan sa ating karamdaman, sasabihin na sa atin ng doktor, tanging Panginoon na lang ang talagang tutulong para tayo gumaling. Kung yung Panginoon pa mismo ang nagsabi na gusto niyang mapagdaanan natin yon, saan pa tayo kukuha ng lakas? Kaya nga, yun yung nakita ko po, mga kapatid. Para maging matatag pa rin tayo sa nangyayari sa buhay natin, tingin ko po ang magandang pagkunan natin dito ay yung matututunan natin. Yung bagay na pwede nating talagang matutunan sa nangyayari po sa ating mga buhay. Tandaan po ninyo, uulitin ko, hindi po yan pinapayagan ng Diyos para tayo ay ilayo sa kanyang kalooban. Alam niyo po ba kung titignan natin tong kabuuan nito, ito po ay pagdidisiplina ng Diyos sa kanila. Parang nanay, parang magulang na pinagagalitan at pinagsasabihan yung kanyang anak, hindi para lumayo yung damdamin ng kanyang anak sa magulang, kundi para ma-realize niya na mayroong mali at hindi dapat manatiling mali yung kanyang ginagawa sa kanyang buhay. So, ang problema po kasi, kung papansinin po ninyo, even the false prophet, so meaning, napakaraming mga bulaang propeta na kinukonsider nitong bayan ng Panginoon. Na kung tutuusin, nandyan ang Diyos. Nandyan sila Jeremiah, nandyan si Ezekiel, napakaraming propeta na nasa kanila. Pero bakit pilit pa rin nilang ginagawa yung taliwas sa kalooban ng Diyos? Kaya nga para po sa akin, ito po ay pagtutuwid, ito po ay pagtuturo ng Panginoon para po sa bayan ng Diyos. Kaya nga kung wala ka nang makitang comfort, sa bagay na meron ka at sa tinitignan mong Panginoon, tingin ko po, pwede nating paghugutan ng kalakasan yung ating natutunan. Dapat matuto na tayo sa nangyayari sa buhay po natin. Kaya nga yan po yung unang bagay na nakita ko. Pangalawa, ang pwede ho nating paghugutan ng lakas at maging comfort sa atin pong pinagdadaanan is our love to God. Yung pag-ibig pa rin natin sa Diyos.
Wag ho nating payagan kasi diyan po masusukat, mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Diyos. Mahal lang ba natin ang Diyos kasi pinakakain niya tayo? Mahal lang ba natin ang Diyos kasi maayos ang lahat ng ating kalagayan? Mahal lang natin ang Diyos kasi wala tayong problema? Di ba't yan ang akusasyon nitong si Satanas kay Job? Kaya lang naman naglilingkod yan kasi binubusog mo. Kaya lang naman nagtatapat yan kasi pinagpapala mo. Kaya lang naman sumusunod yan kasi walang problema at okay ang lahat. Subukan mong tanggalin ang lahat ng yan. Tingnan ko kung mamahalin ka pa rin yan. Tingnan ko kung maglilingkod pa rin yan sa'yo. Doon nagkamali si Satanas. Dahil ang tingin niya kay Job, mga kapatid, kaya lang naman nasa Panginoon dahil sa blessing. Si Job, napatunayan niya na kahit wala ang lahat ng meron siya, tuloy pa rin sa Panginoon. Kaya nga yan po ay senyales ng pagmamahal. Kaya kung bakit natin kakayanin ang lahat, kung bakit titiisin natin ang lahat sa buhay nating ito, ano man yung ating napagdadaanan, dahil yan sa pag-ibig po natin sa Diyos. Kasi ganito po kung pag-ibig ng Diyos ang pag-uusapan, nasukat na po natin. Nasubok na natin kung anong klaseng pag-ibig meron ang Diyos para sa atin. Kaya niyang ibigay ang lahat. Patunayan niya lang na mahal niya tayo. So ngayon, ito po ang hamon sa atin para sa bayan ng Panginoon. Kung talagang mahal nila ang Diyos, kung talagang kinikilala nila na talagang yun Diyos sa kanilang buhay, kahit ano pa ang mangyari, yun pa rin ang dapat magiging kalagayan nila. Hindi dapat mabago yung pag-ibig nila sa Diyos. Kahit mas parang sa anak, pag pinagsasabihan, kahit pinagagalitan, hindi naman dapat mabago yung pag-ibig ng anak sa kanyang magulang dahil sa siya pinagsasabihan lang. Dahil sa siya dinidisiplina. So naniniwala ako, hindi dapat baguhin yung damdamin natin sa Panginoon nang nangyayari po sa atin. Kahit pa mismong ang Panginoon na nagsabi na ito ang gusto kong pagdaanan ninyo. Mga kapatid, pag-ibig pa rin ang dapat nating pairalin. Kaya nga, para ma-comfort tayo, sabi ho ng Bible, ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Higit sa ating sarili. Higit sa meron tayo. Higit sa kung kanino paman. So, ibig ko sabihin, kung ganon ang ating magiging damdamin, ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon, hindi ho tayo matitinag sa harapan ng Diyos. At doon tayo mako-comfort. Titisin ko ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Gagawin ko ang lahat para lang sa Kanya. So kaya kahit anong mapagdaanan natin, tuloy pa rin tayo sa gawain ng Diyos. Yan ho yung pangalawang bagay na nakita ko. And last but not the least, our life's purpose from God. Ano po ba ang purpose ng buhay natin dito sa mundong ito? Naniniwala ako mga kapatid, kung atin lang po talagang pag-aaralang mainam, yung ating buhay, kung tutuusin, ay hindi ho para sa pagtatagumpay lang sa mundo. Kasi minsan iniisip natin para ma-enjoy natin ang buhay natin dito sa lupa, kailangan lahat ng pangarap natin maabot natin. Kailangan lahat ng ginugusto natin marating natin. Kailangan yung magandang nangyayari sa mundo maging kagaya rin na mangyari sa buhay natin. Mga kapatid, tandaan natin palagi, magkakaiba ang purpose ng buhay natin. Hindi ho tayo pare-pareho ng kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. May kanya-kanya ho tayong tinatawag na takbuhin. May kanya-kanya tayong karir sa harapan ng Panginoon. May kanya-kanya tayong dapat i-accomplish sa buhay natin. Mantakin nyo ho, si Apostle Paul, nung sinabi niyang, I have fought a good fight, I have finished my course. Anong ibig sabihin niya ron? Anong tinapos niya? Yung kurso niya sa lupa? Yung pangarap niya sa buhay, ano yung tinapos niya? Yung gusto ng Panginoon para sa kanya. At kung titignan po ninyo, susundan nyo yung kanyang naging buhay, kung tutusin, ang dami niya hong pinagdaanan. Ang dami niyang hirap. Ang dami niyang mga, nakasalubong at nakasalamuha na problema sa kanyang buhay. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng yon ay itinuring niya lang na parang hamon sa kanyang buhay. Para kanyang mapatunayan kung ano ang purpose ng Diyos para sa kanya. Diba? Nung siya'y kinatagpo sa Road of Damascus, sinabi na kagad sa kanya ng Panginoon na ito ang iyong pagdadaanan. So sa madaling salita, alam na ni Apostle Paul kung ano ang kanyang magiging buhay. Kaya nga mga kapatid, maganda ito rin po ang ating maging kalagayan. Una, alamin natin,
Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Saan ba tayo dinisenyo ng Panginoon? Saan ba niya tayo gustong ilagay? Ano ba yung gustong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon? At pangalawa, hindi lang po yun. Dapat maintindihan din natin, ano ba yung tinuturo ng Diyos sa atin? Bakit meron tayong ganitong kalagayan? Kaya nga mga kapatid, ito ho ang pwede nating mapagkunan ng masasabi ho nating comfort kung talagang hindi natin makita sa iba. Di natin makita sa mga kasama, di natin makita sa mga bagay na meron sa atin, o kaya hindi natin maramdaman sa Panginoon na pinaglilingkuran natin. Kaya nga alam niyo, nakakatuwa yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tignan niyo yung kanilang paninindigan. Sabi nila, kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Pero kung hindi man kami ililigtas, kami pa rin ay hindi yuyuko diyan sa inyong inanyo ang Diyos-Diyosan. So anong ibig sabihin? Tumupad man ang Diyos o hindi, mananatili pa rin silang sa Diyos. So ganoon din sana tayo mga kapatid. Kumbaga, kung tayo tinutuwid, dinidisiplina at inaaralan ng Panginoon, alin man doon, ang dahilan ng atin pong pinagdadaanan, wag mong magbago. Yung ating buhay at pananaw sa ginagawa natin sa Panginoon. Kasi po, ang pinakamahalaga ay yung maging fulfilled ho tayo sa mundong ito. Yung mangyari yung kalooban ng Diyos. Kasi kahit ano man yung pangarap natin, na matupad, hindi pa rin ho yun ang ating pananagutan sa harapan ng Diyos. Ang pananagutan pa rin natin ay yung purpose ng buhay natin dito sa lupa. Kaya nga mga kapatid, wag ho nating makalimutan, laging ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod sa atin pong mga buhay. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Job chapter 23 and verse number 10, "But He knoweth the way that I take, when He hath tried me, I shall come forth as gold." Isa po ito sa paborito ko na kumbaga laging ginagamit ng Diyos kapag ako po'y meron pong mga kumbaga iniisip na pagsubok at pinagdadaanan. Laging ang tinitignan ko, ito'y paraan ng Diyos para tayo dalisayin. At ilagay sa mas maayos na pananaw at maayos na pamumuhay. Kasi nga, dito tinuwid ng Panginoon yung kaisipan na kaya tayo ba naglilingkod? Dahil lang sa magaang? Kaya ba tayo naglilingkod dahil sa okay ang lahat? O kaya tayo naglilingkod kasi dapat tayong maglingkod sa Panginoon? Kaya nga mga kapatid, yan po ang mensahe ng Diyos ngayon pong umagang ito. At ito po ang ating trivia, mga kapatid. Para po sa ating pinag-aralan for this morning. Ito po ay kumbaga fill in the blanks po tayo ulit. Sabi po rito ng verse number 14, "Thy prophets have seen vain and foolish things for thee. They have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity, but have seen for thee false burdens and causes of blank." Okay? Causes of blank. Yan po ang ating trivia for this morning. At sana talagang patuloy po nating suportahan at gawin kung ano po yung kalooban ng Diyos. At ito naman po ang ating trivia yesterday. Ano po ang tamang sagot? Dalawang salita po yan. Fierce anger. Ayan, yan po ang tamang sagot, fierce anger. Well, ito po, mga sumagot ng tama. Number 1, si Ninang Flor. First time po yata ito. And then number 2, si Ninang Alice. And then number 3, si Sister Gypsy. Ayan, sila po ang top 3 yesterday. Palakpakan ho natin sila. Congratulations po, Ninang Flor. Congratulations, Ninang Alice at Sister Gypsy. Ayan, magandang umaga sa inyo. Kayo ang top 3 yesterday. At ito po, mga sumagot ng tama. Pang-4, Sister Weng. Pang-5, Preacher Alvin. Pang-6, si Angel. Ayan, sino yung Angel natin? Si Angel. Ayan. And then, pang-7, si Milet. And then, pang-8, Sister Mati. And pang-9, si Ate Rose. At pang-10, si Ate Nelly. Parang may bago yata Angel. Kaya nagulat ako may Angel Pabira, meron tayong bisita yata. Sino yung Angel yun? Okay. So, palapakan ho natin yung ating top 10. And then, meron pa tayong pang-11. Si Mami, number 11. Congratulations po sa inyo. At nawa, kayo po ay patuloy na gamitin at pagpalain ng Panginoon. Samantala, gusto lang po nating batiin ng magandang umaga. Ayan, si Ate Tessie Lopez. Ayan, ng Barangay 12. Ayan, sa Letre. Good morning po, Ate Tessie. And maging kay Ate Sara Abad
ng Sangandaan, Caloocan. Ayan, good morning po. At ganun din kay Rian De Asis. Di ko lang alam kung nandito siya sa Manila or nasa Sorsogon pa sila sa probinsya. Ano po? Naway ingatan kayo ng Panginoon. And maging kay Ate Milet De Lara ng East Bagong Barrio. Good morning, Ate Milet. At maging kay Bernadette Quinto ng Taiwan. Sana'y maayos ang iyong kalagayan dyan. At kay Preacher Ray ng Calbayog, Samar. Ayan, good morning sa inyo dyan. Huwag niyo makalimutang isama sa panalangin si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, at si Kuya Ray Cortez, at maging si Nanay Bilen, Nanay Bilen Victoriano, at maging si Pastor June Bertos, at maging si Tatay Tomas Beltran, at kami pong pamilya, kami mag-asawa, lalo na po yung aking kalusugan, at maging kay Mami. Ano po, siyempre sama nyo rin si Rachel. And again, sa lahat na join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi, and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage.